Good morning church. It's a great Sunday sa bawat isa. Tunay nga na ang bilis ng panahon, December na, matatapos na yung 2020. Talagang pinakita ng Panginoon yung kanyang kabutihan despite sa maraming mga circumstances at yung mga hindi magagandang nangyayari, pero alam ko na si Lord ay mayroong kaparaanan para ipakita yung kanyang kabutihan at yung kanyang glory sa pamamagitan ng mga circumstances na to. And tunay nga na ngayong araw na ito ay simula na rin ng physical, yung face-to-face na service. So we welcome din yung mga people na nasa church ngayon at yung mga tao na nasa kanya-kanyang mga tahanan. Alam ko na sama-sama rin tayo magpupuri at i-glorify natin ang ating Panginoon ngayong umagang ito. At this Sunday, let's open the service with a prayer. Yes, our God, truly we just want to honor you and glorify you ngayong umagang ito. Lahat ng kapapurihan ay para sa iyo lamang at itataas namin ang iyong pangalan. We pray na sa lahat ng aming gagawin at sa lahat ng aming mga aawitin, Lord God, kayo lang ang aming mapapurihan at kayo lang ang aming maitaas, Lord God. Dahil karapat-dapat ka sa napapurihan at ikaw lamang ang karapat-dapat na maitaas sa lahat ng aming mga gagawin. Truly, we just want to praise you and honor you. At ikaw lamang, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kinagagalak namin ang inyong pagdating bilang aming tagapagligtas, Jesus. Yung tunay nga na sa mga oras na ito, ang pangalan mo lamang ang nais namin itaas, Lord Jesus. And tunay nga na wala kayong katulad sa mga kaparaanan mo. Even though sa mga oras di namin naiintindihan yung mga
nangyayaring mga circumstances sa aming buhay. Tunay nga na yung kabutihan at yung kaparaanan ay hindi namin na maintindihan, pero alam namin na ito'y para lamang sa amin, at we just want to thank you, Lord God, sa kabutihan mo at ikaw lamang ang aming papurihan. The quiet, in the stillness, I know that you are God. In the secret of your presence, I know there I am restored. When you call, I won't refuse. Each new day again, I'll choose. There is no one else for me, none but Jesus, crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. In the chaos, in confusion, I know You're sovereign still. In the
crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. Good morning po sa inyo lahat. Tunay nga na napakabilis ang panahon. Ito po ay December na. At ito po ang unang linggo ng Disyembre. At alam natin ng panahong ito ay lumalamig-lamig na. Ramdam na natin ang talagang simoy ng Pasko, no? Talaga naman, no? Talagang ito yung ating inaasam-asam. So, Merry Christmas po sa inyo lahat na nandiyan dyan sa inyong mga tahanan. Maligayang Pasko at siguro saglit lang to ay mga ilang araw lang magugulat na tayo ay nandun na tayo sa panibagong taon ng pagharap ng 2021. So ngayon po ay patuloy ko po kayo inanyayahan na makinig ng salita ng Diyos at ang panalangin ko rin ay patuloy tayo ay magtiwala at magpalakas. Sa magitan nito ay tayo po patuloy magiging matatag at kanuman mga ating pinagdadaanan at alam ko na tayo ay hindi matitinag kasama natin ang Diyos. At sa ating pong face-to-face na gagawin ay tunay nga na napakalaga po ito at ito po yung simula na. At dun sa mga wala pong mga internet dyan, ay nanyayaan po namin kayo na dumalo sa face-to-face. Lamang magpa-reserve po kayo. At yun po ay napakalaga para sa gayon ay malimitaduhan lang po natin ang umattend. Pagpasensyahan po kami dahil ganun po. Kailangan namin pong maghigpit sa kadahilanan. Ayaw po namin kayo mapahamak. At ayaw din natin na tayo ay maging dahilan para sila po ay mapahamak. Kaya yun po. Kaya inanyaan ko po kayo dun sa mga kaibigan nyo dyan, no? Lalo ng mga umaaten na dito tapos hindi po sila makapag-online. Encourage po natin sila na umattend, magpa-reserve lang po. Ayan, sa mga magitan ng ating, check po natin yung ating Facebook o sa ating pong G3. So, yun po. Ngayon ay sa tuwing first Sunday of the month, ito po yung ating ginagawa, yung ating Holy Communion, na kung saan ito po yung iniwan sa atin ng Panginoon Jesucristo, higit sa lahat, sa kanyang mga alagad, pinasa naman sa atin, at ito po ay bilang pag-aalaala sa kanya, na kanyang kabaitan, kabutihan, pagmamahal, yung kamatayan niya sa krus, na talagang hindi kayang tumbasan, hindi kayang ikumpara, hindi kayang higitan. Ang kamatayan niyo ang dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng pag-asa at nagkaroon ng kaligtasan, kapatawaran. Tinubos tayo mula doon sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya inanyayahan ko po kayo sa maikling pagbabasa ng salita ng Diyos, kasabay po ng ating take ng mga elementong ito, gawin po natin, internalize po natin ito, na talagang galing ito sa ating puso. Kaya ngayon, tayo muna lumapit sa Diyos. Ngayon muna tayo ng paglilinis sa Kanyang banal na presensya. Let us come to God. Dear Lord, we come to you. Thank you, Lord Jesus, for today. What a great morning, Lord God, dahil kang kapiling namin, kasama namin. Ngayon, O Diyos, sa aming pong pakikibahagi sa banal na hapunan, ito po inawa magdulot po ng kaaya-aya at kapuri-puri sa iyong paanan. Linisin niyo po ang inyong mga anak, anuman po mga kasalanan na hindi kaaya-aya sa iyo, ay tunay, Lord, na hiningin po namin to ng kapatawaran. Para sa gayon, maging karapat-dapat po ang aming pong pag-partake ng communion na ito. We thank you, Jesus, dahil tunay na mahal niyo kami, at tunay, Lord, bilang tanda at bilang mga anak mo, Panginoon Diyos, aming pong alalahanin ang ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo at ayon pong ipapamuhay habang kami po'y nandito sa mundong ito at ihahayag dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sabi po sa talatang ito, muli ito ang katuroan tinanggap ng Panginoon. Ibinigay ko naman sa inyo nung gabing siya'y ipagkanulo. Ang Panginoon Jesus ay dumampot ng tinapay. Ang pagdamputin ng tinapay, sabay-sabay po damputin ito. Sabi po, nagpasalamat at pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na nihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos naman maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, kunin po natin yung kopa, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Muli magpasalamat tayo sa Diyos. Salamat, Panginoon Diyos. Tunay, Lord, napakabuti mo. Panginoon, ang buhay po namin, O Diyos, ay walang halaga kung wala ka sa aming buhay. Ang buhay po namin, Lord, ay nagkaroon ng tunay na kulay o pagbabago o pag-asa. Lahat ng ito natamo namin dahil sa iyo, Panginoon Jesus. Salamat po. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So ngayon po ay dumako po tayo sa ating pag-aaral na salita ng Diyos. Handa na po ba kayo? Ayan, sa inyong mga tahanan, tayo po ay makinig ng salita ng ating Panginoon. So, ating pong talata ngayon, since December po ngayon, ay ito po yung ating pag-aaralan. No? Iangkop natin ang ating inaaral sa ating buwan na ito, na celebration ng Christmas. Okay. So, sa ayon po dito sa Lucas chapter 2, verse 11, pagka natin verse 9 hanggang 11. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. So, yung mga shepherd ito, no? But the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Muli, hingi po tayo ng gabay ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga salita mo. Tunay, Lord, ramdam namin kung paano ka kumikilos sa buhay namin. Kaya, O Lord, sa patnubay at gabay ng iyong kapangyarihan at banal Espiritu, maasa po kami, O Lord, na maging maayos at ang iyong mga salita ay gagamitin niyo upang ito ay magdulot ng kalakasan sa amin. At gamitin niyo po ako maging daloy ng pagpapala. We claim that, O God, in Jesus' name. Amen. Okay. So, dito po, no, Christmas na at maraming siguro sa inyo nag-aanda na ano po man ang inyong pine-prepare ngayon tong Christmas na ito. Madalas siguro may mga pumapasok sa isipan nyo. Siguro may mga pagkakataon na kino-compare nyo yung mga nagdaan sa ngayon. Ayan, nagko-compare tayo. Siguro pwede sabihin nyo baka mas masaya nung nakaraan pero ngayon hindi na. Ayun. Marami po mga pwede nating isasabihin. Marahil nagmuni-muni. Ayun, nagmuni-muni ang mga iba, no? Baka sabihin ay, masaya pa kaya Christmas? Ayun na, parang narinig natin patalastas yun, eh, no? Masaya pa kaya Christmas? Sabi ng isang bata. Tapos, ano po yan? Sabi niya, yun, hindi na kompleto. Okay, bawal, sama-sama, hindi na kompleto. Kaya lang yun nga, doon sa patalastas, yung Nestle Cream, yan, kukompletoon namin ang iyong Christmas. However, yun po isang advertisement, pero mayroon pong impact sa atin na pasaya pa rin ba ang ating Christmas. Kaya alam natin yung kanta, no? Na Joy to the World. So, yung ating pong title ng Joy to the World. So, dito para maintindihan natin, maunawaan natin, yung ating pong mga pinag-aaralan at mensaheng ito, ang talatang ito ay ating ugatin, no? Tingnan natin yung mga background nito
At sa gayon, ma-appreciate po natin ba't kailangan tayo magsaya sa kabila man ng ganitong sitwasyon natin. Okay, so itong ating babalikan po, ang sitwasyon po dito ay sila po ay sa panahong ito, although nandun po yung angel, shepherd, okay, at nandun si Mary, saka si Joseph at yung pinanganak, okay, si Jesus Christ na sanggol. At ito po ay, kung tingnan nyo sa umpisa, doon po yung pagpapatala. Ayon sa pinag-utos ni Julius Augustus Caesar, no? At iba pa, no? Pero dito ay titingnan po natin, they are under, sila po ay nasa ilalim po ng pamamahala ng emperor, no? So, Roman mga government, kaya sila ay hindi sila, kung tutuusin, wala silang kalayaan. Just imagine kung kayo po ay nabuhay sa panahon po ng mga Kastila, di ba? 400 years tayo po inalipin dito sa ating bansang Pilipinas. Ako po, ang hirap siguro, no? Hindi natin ma-enjoy yung ating sariling bayan, yung sariling, yung ano natin, yung tanim natin, yung ating pong mga produkto, yung iba pang mga bagay dahil tayo ay isang alipin. Pero previous, yung between po ng between po ng Old Testament to New Testament, meron tinawag natin na 400 years of silent. Yun. Doon sa 400 years, para lang sa atin din, no? 400 years tayo dito, nalipin ng Kastila. But during that time, ito po ay wala pong mga propeta, wala pong mga nagpapahayag sa kanila, kaya nga ay silent. Siguro panahong yun ay puro war, labanan. Yun, between, yun nga, Grecian Empire at sa Persian, hanggang tinasakop ang Persia ng Greece. At pagdating po yun ay, yun nga, nagkaroon din ng labanan ng Roman Empire to, para masakop nila ang mga Greece, matalo nila ito, makonquer nila, yung mga empire na yan. Kaya, of course, nagsimula yan, no, sa Babylonian, yung Media Persian Empire. Tapos yung pagsumunod po yon yung Greece, no? At yung sumunod na itong last yung Roman Empire. So yung mga ganung bagay ay maraming pinagdaanan ang mga Israelites. Matindi. Yun. Alam niyo po ba, kung makapakinig ka lang kayo mga siguro war, naku, ay talaga naman katakot-takot kung saan-saan tayo siguro pupulutin. Kaya naman, lalo pa kaya, naging silent dahil wala pong nagpahayag sa kanila, walang salita ng Diyos, at during that time ay talagang siyempre ang mga tao marami ng question sa buhay. Yun, ang daming question sa buhay. Marahil ang tanong nila, where is God? Nasaan kaya si God? Asan na yung mga pinahayag ng mga propeta nung una? Ba't ang tagal naman dumating? Nainip na ako. Ang hirap naman kalalagayan namin dito. So, marami pong mga katanungan na kailangan ay magkaroon ng kasagutan ito. Kaya during that time, siyempre, yung mga tao nababagot na. At talagang isip nila siguro ay parang nagkakaroon na possible. Pwedeng nagiging hopeless na rin sila. Pero 400 years, di ba? Tayo nga lang, di ba? For 6-7 months na ba tayo ngayon? 8 months na tayo nagsasuffer dito sa pandemya. Pwede natin isipin, saan na ba yung vaccine? Ba't ang tagal namang gawin yan? Di ba? At ganito pa rin tayo, napakahirap kumilos, napakahirap gumalaw. Yung mga ganong bagay. So, mga katanungan niya. At dito, from that silent years, sabi nga doon, meron tinatawag natin na good news. Yun, mabuting balita. Kaya binasa natin dito, sabi ng mga angels, don't be afraid. Huwag kayong matakot. Yan. I bring you good news that will cause great joy. Great joy. Ibig sabihin ng great, sa Greek word po ay mega. Ayan. Kaya kung kita nyo yung mga mega mall, malaking mall. Megastar, malaking star. Ayan. Si Sharon Cuneta, yung mga fans ni Sharon dyan. Kaya yung mga ganoon, talagang big star. More than that. Kaya ito po ay great joy. Bakit kaya? It is because
from silent, 400 years of silent, tapos marami pang kaguluhan. Tapos yun ang nangyayari and they're longing for that. At dumating yung good news. Wow! Di ba? Ang saya. Ang saya talaga. Hindi mo siguro, tingnan mo siguro, may pipicture mo lang mukha nila, ay talagang sobrang saya yung ngiti, yung pagdirigwang na kailangan. So yun po. So great news, good news that comes from God. From that great good news, aron po yung great joy na maranasan po natin. Kaya joy to the world. Joy to the Israelites. Joy to us here in the Philippines. Joy to us here dito sa ating pong tahanan. Kaya nga meron tayong dapat kagalakan. Kaya sa Tagalog, magkaroon kayo ng malaking kagalakan. Yun. So, kayo ba, meron kayong malaking kagalakan ngayon? What is good news na na-receive mo ngayon? Di ba? Alam niyo po ba na may mga iba na talagang, alam mo yung mga iba na nag-a-apply ng visa. Gusto mapunta sa Amerika, yan. Gusto mapunta ng ganoon. Ang dami ng application, ang dami na, siguro may yung iba na na-deny, pero apply pa rin sila ng apply. Tapos sabi na, may tumawag yung embassy, US Embassy. Tapos nagulat ka. Okay na yung visa mo. Ayan. Okay ka na. At talagang multiple visa. Wow, 10 years. Di ba? Saya nun. Tuwang-tuwa ka nun. That's good news. Di ba? Good news. Grabe yun, mga ganon. Okay, ikaw, nag-a-apply ka ng trabaho. Dami na na-applyan. Tapos, wala man lang tumatanggap. Pero nagulat ka. May dumating na tawag sa'yo. Ikaw ay tanggap na. Di ba? Good news. O kaya sabihin ayun, yung meron kang mga tawag doon, naantay na promotion. Ang tagal-tagal ng promotion. Naunahan pa ako ni ganito lang. Siya lang, hindi naman ganun yung kanyang pinag-aralan. Pero bakit ganun? Pero kung titingnan natin, talagang let's wait from God. At dumating yung good news, promoted ka na from janitor to manager. Aba, matindi na. From janitor to manager. So, siguro baka nag-aral na habang siya ay nagtatrabaho, no? Kaya ganun, na-promote. Doon matindi nito kung ikaw ay naging CEO. Di ba ang sarap nun? Good news. Ang daming good news kung tutuusin. Ang daming good news na tatanggap natin kung ating pong titingnan, di ba? Kung ating pong everyday na ating isipin yung mga blessings natin, that's good news from God. The first good news, pag gising mo ng umaga, ikaw ay, siyempre, namulat mo yung mata. Yun, buhay ka. So I praise God that I'm awake, alive, and alert, enthusiastic. Di ba? Enthusiastic. Kailangan po tayo maging masaya, energetic. Yun, kasi marami po mga tao, yun, no? Ang hirap ang kanilang kalalagayan sa buhay. So, good news. Good news sa Israel. Sa tagal nila ito naasam-asam, sa wakas, sabi ng angel, I'll bring you good news. Na maging dahilan para magkaroon kayo ng malaking kagalakan. Daming bad news, di ba? Bad news dito, bad news doon, bad news dyan. Ako, napakaraming bad news. Ang kayo po ay manonood ng mga iba't ibang mga vlog at iba pa mga news ngayon. Ako po, kundi bad news, bad news, bad news, bad news. Pero kung ating pong puntahan naman yung good news, lalo ang salita ng Diyos, that's good news. Lalo kung yung mga testimony na pinagaling ka, pinalakas ni Lord, that's good news. Ikaw ay pinagpala, masaya ka in spite of that good news. Anong good news mo ngayon sa buhay mo? May good news ka ba sa family mo ngayon? May good news ka ba na kailangan mo i-share? Bahagi po natin yan dahil nais ni God may spread ang kanyang good news. Yun ang pinakamatindi sa lahat. Ang next po, makita po natin dito, ano ba itong good news na ito? Of course, another issue nga. Kailangan po natin na makita nila at yung inaasahan nila yung Savior. We have a great Savior, our Lord. Yan. We have good news. We have great Savior. Or unto us, sabi doon, ang tagapagligtas ay may papanganak. O kaya naipanganak
Yun, Savior that we long. And talagang nandun po yung inaantay natin ito. Na talagang nais po ng mga Israelites, finally, sabi siguro, finally, meron na po tayong tagapagligtas. Yun. Yung alam niyo po ba na si King David ay nung siya po ay naging hari, ganun na lang, no? Sila po ay pinalaya, man po mga kabi-kabilang mga kaaway, kalaban nila, lalo mga Palestines at iba't ibang mga neighborhood nila doon, no, na kumakalaban sa Israelites. At dahil po sa kanyang pagiging matapang at yung kanyang matinding magiting lingkod ng Diyos o kaya isang hari, na talagang nandun po yung wisdom at nandun po yung kanyang lakas, no? Siya ay nagtatagumpay lagi dahil kasama niya ang Diyos. How much more, Savior, ang ating Panginoon na tagapagligtas ay naparito. Kaya nga sabi nga, the reason of this season ay walang iba kundi si Jesus Christ. Walang Christmas kung walang ipinanganak. Kaya tayo'y nagpapasalamat dahil nariyan si Jesus. Of course, very debatable sa ngayon kung 25 ba siya pinanganak, 23 ba siya, December ba siya, October ba siya, o November, April. Hindi po mahalaga sa atin kung anuman pong oras, araw, anuman date po yun. Ang mahalaga, meron ipinanganak na tagapagligtas. Lamang sa ngayon, ating pong kinaugaliang sineselebrate sa ganitong araw na to, kaya buwan na to na December, ay sama-sama po natin ating celebrate dahil sa ating tagapagligtas na dumating dito sa mundong ito. Matindi yun. Walang iba makapagbibigay nito kundi ang ating Panginoon lamang, na siya ang tangi nating tagapagligtas, ang ating Panginoon. Kumbaga sa ay dumating na yung antidote, no? Kung ito ay siguro, sabihin na, virus, sabihin natin gano'n, no? Vaccine. Ang mga tao sabi nga, tagal naman yung vaccine na yan. Tapos sabi na, meron na po. Dumating na sa ating bansa ang vaccine. Ang saya. Masaya na nga tayo minsan, di ba? From being ECQ, naging GCQ. After naging GCQ, MECQ. O kaya nagiging MGCQ. So, pag ganun, paluwag ng paluwag ng paluwag. Hanggat magkaroon ng vaccine, and then tuluyan na po maging normal. That's why we keep praying. Although, maingat pa rin tayo dahil maraming nababalitaan na dumating yung kaluwagan, the more na mas madali po may tatransfer yung virus. Kaya yung pag-iingat, pagwa-warning, yung mga ganun po, yung mga precautionary po, measures na binigay po ng ating pamahalaan, kailan po natin sundin yun, para sa gayon ay hindi po tayo magsisi sa bandang huli. Kaya, yun po, napakalaga na yun nga, yung ating inaasam-asam. Kung tayo po ay tunay nga na masaya na darating yung vaccine, how much more, di ba? Sa panahon ng Israelites, during that time, na ipanganak ang tagapagligtas. Wow, hindi ka lang ililigtas sa anumang mga bagay, maaaring physical, but also spiritually. Ikaw ay bibigyan ng kaligtasan ng Diyos mula dun sa tiyak na kapahamakan. Praise the Lord. Praise God. Meron tayong tagapagligtas na si Jesus. I am blessed because I have God. I am joyful, excited, yun dahil ako ay may Diyos. Nagiging masaya tayo dahil nandyan kasama natin ang Diyos. God, our Savior, is with us. Kasama natin ang Panginoon.
Ang sarap ng buhay na kay Jesus. Sabi nga, you may have everything, but if you don't have Christ, those are nothing. But you don't have maybe dun sa mga ibang mga bagay, but if you have Christ, you have everything. Ano pong ibig sabihin nito? Ang kayang ibigay ng Panginoon Yesus, hindi kayang ibigay ng mundong ito. Anong hinahanap mo ngayon? Are you looking for something to enjoy your Christmas? Materially, physically. Mahalaga ang mga bagay po na yon. Dahil yun po ang ating ginagawa tuwing December. Pero kung wala man yung ganung bagay, kasama natin si Jesus. Siya ang pupuno doon sa joy natin sa ating buhay. Marahil sabi mo, hindi na kompleto ang buhay mo. Well, materially, but Jesus Christ, siya ang kokompleto sa buhay mo. Parang puzzle yan, di ba? O minsan naayos mo na lahat, pero ang pang-isa, nasaan kaya yun? Di mo mahanap. Ayan. The missing piece, Jesus Christ. Sa buhay mo, there's still longing, andun po yung kauhawan, andun po yung para bang gusto mo makanta ng isang bagay, pero di mo ba alam na si Jesus lang ang makapagpupuno yun? Kung wala yun si Jesus sa buhay mo, still, kahit meron ka sa lahat, kahit punong-puno ka na lahat, kahit umihiga ka ng pera, kahit ikaw ay nasa lugar na napakaganda, pero wala si Jesus, still, empty ang puso mo. Empty ang puso mo. Pwede mo enjoy yung material sa panahong ito, buwan na ito, pero after ng buwan na ito, January, February, paano yun? Di ba? Kaya sabi ni Jose Marichan, di ba? Christmas in our hearts. Kasi nga, matapos man ng December, January, naroon pa rin si Jesus sa ating puso, sa ating buhay. Yun po. At higit sa lahat, sabi po doon, ipapanganak nga, yun nga, Savior and also is the Messiah. Messiah, ibig sabihin po noon ay, of course, from the Hebrew and to the Greek, Christ, and also to English, Anointed One. Pero actually, ang ibig sabihin lang talaga yun, He is the King. Siya yung hari. Ayon, siya yung hari. At hindi lang siya hari, He is the King of all kings. Siya yung tunay na maghahari magpakailanman sa puso't buhay. Alam natin na Israelites naging chaos. Magulo, walang patutunguhan, walang direksyon. Sipin ninyo, walang presidente sa bansa natin. Ano mangyayari? Mahirap. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Paano mag-implement ng isang bagay. Wala pong namumuno. That's why meron pong dapat na mamumuno sa atin. At sa ating buhay, kailangan mayroon tunay na magkokontrol sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon. He is the King. Siya po, kung hindi, mapapariwara ang buhay po natin. Kailangan natin si Jesus. Siya ang hari ng mga hari. Kailangan siya maghari sa ating puso. Kaya sabi ng isang kanta, di ba? Na siya po ay tunay na pinanganak na hari. Di ba? Yun yung ganun na binabanggit doon. Yun nga yung, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King, which is the Lord Jesus Christ. Check niyo yung puso ninyo. Bakit magulo buhay ko? Bakit magulo ang ganito, yung aking pamilya? Baka mamaya ay di natin ginagawa si Lord na King. Siya dapat ay hari ng ating buhay. Siya may control sa atin. Siya yung magsusupply sa mga pangailangan natin. Siya yung kailangan natin. That's why sa hari ay kailangan nilang di ba? We respect, we adore. Kaya nga ganun na lang pag-a-adore nila kay Jesus Christ doon sa kahit yung mga tatlong, yung pantas, no? Because they believe that He's the King. At yung gold nga ay the King of metals, which means ito po yung tunay na ang ating ipinanganak o ating Panginoon Jesus na pinanganak ay isa siyang hari. Kaya kailangan natin siya, tunay na hari natin buhay.
Walang joy, walang celebration na maayos kung magulo ang buhay. Kaya kailangan natin ang hari ng ating Panginoon. Andaan po natin yan. Do you want to enjoy this Christmas? Katulad ng isang kanta, Joy to the world, the Lord has come. Kailangan po natin ay patuloy na isapuso ang mabuting balita. Good news. Yan po ang ating ilagay sa puso natin. Huwag natin ayaan na yung bad news ang papasok sa ating isipan. Pag dumarating man yan, dahil alam natin, nandito pa tayo sa mundong ito, ating pong isipin ang good news. Hindi po bad news. Pangalawa, ating isipin ang tagapagligtas na riyan. I am blessed because I have God. I have the Savior, Jesus Christ in my life. You may have everything, but you don't have Christ. All those things are nothing. Kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Siya lang ang kukompleto at magbibigay sa atin ng higit pa kaysa mga bagay sa mundong ito. Si Jesus ang tagapagligtas. Baka hanggang ngayon, matagal ka nang nakikinig ng salita ng Diyos. Baka hanggang ngayon ay ano ka pa rin, yung tawag doon, di mo pa rin talagang totally sinurrender ang puso mo kay Jesus, tinanggap si Jesus sa buhay mo bilang Savior. Baka sa oras na ito na ang panahon. Para mas lalo maging masaya ang Christmas mo, kailangan mo si Jesus sa buhay mo, sa puso mo. Tanggapin mo siya sa puso mo. At higit sa lahat, hindi lang siya Savior mo, siya ay hari sa buhay mo. Siya ang tunay na Panginoon. Siya ang tunay na King of Kings. Higit sa lahat, siya ay hari ng mga hari. Iaayos ang buhay mo. Itatama ang buhay mo. Babaguhin ang buhay mo. Bibigyan na ng higit pa ng haring anuman ang inaasam mo dahil siya ay hari. Siya ang tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo yung lumapit sa Diyos. Kaya naliyaan ko po kayo, sa oras na ito, isang tabi po natin mga bagay na maaaring iniisip natin na nakakagulo sa ating isipan. Si Jesus ang paghari natin sa ating puso't buhay. Kaya gawin natin siya tunay na Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po'y lumapit. So, inayaan ko po kayo sumunod sa maikling panalangin ito. Dun sa mga hindi pa tumanggap kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas nila, this is the time. Today is the day of salvation. Maybe tomorrow it's too late. Let us come to God. Sumunod kayo sa maikling prayer nito. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon Jesus, lumalapit ako sa iyo, nagpapasalamat. Tunay, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Salamat dahil ipinanganak ang tagapagligtas para kami iligtas sa tiyak na kapamakan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na maghari. Ikaw na mag-control sa buhay ko. Salamat, Panginoon Diyos. Patawarin mo ako, linisin mo ako, baguhin mo ako. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos. Uhawin niyo po ako sa mga salita. Patuloy ako lumakad at sumunod sa pinagagawa mo sa akin. In Jesus' name we pray. Amen. So, patuloy ko po kayo panalangin. At naman sitwasyon ninyo ngayon, meron ba kayong karamdaman? Meron ba kayong hinahanap na hanggang ngayon ay talagang still na para bang empty pa rin ang buhay nyo? Parang meron ka pang hinahanap ng higit pa, no? Pero only Jesus, siya lang ang nakakasagot nito. So, let us come to Him. Let us ask na patuloy na siyang gumabay sa atin. Let's pray. Lord, salamat po sa oras na ito. Lord God, salamat po, O God, na ikaw ang Diyos na nagpapaalala sa amin, O God, na sa mundong ito, in spite of, sa mga pandemic na ito, sa problema at dinaranas ng mga tao, still we have God na nagbibigay sa amin ng joy, Panginoon Lord, sa aming buhay. Tunay, O Diyos, hindi may kaila, nakabi-kabila po, mga negative, mga bad news at iba pa, but we have great God na patuloy nagpapaalala sa amin na kami ay patuloy na sasamahan niyo, Panginoon Lord God. Kaya salamat po, O Diyos. You're still great and you still, nothing can compare you, God, and nothing, Lord Jesus. And even, Lord, na makasurpass sa lahat ng mga ginagawa niyo because you're almighty.
higit sa lahat, Panginoon God. Salamat po, samahan niyo po kami. Bless those people who are in need today. Kung sila man ay kailangan nilang financially, Lord, I pray, God, that you will bless them, Panginoon God, sa kanilang pong pangangailangan na financial. Ganun din, O Lord, kung meron pa mga karamdaman sa ngayon, O Diyos, we ask, Lord, for your touch, your healing. Nothing is impossible to your great physician. So, Lord, sila man ay nasa tahanan, itouch niyo po ang katawan nila in the mighty name of Jesus. At dun sa mga naghanap ng work, o iba pa, Lord Jesus, I pray, Lord, that you will bless them. O Diyos ay tawagan sila kung meron man silang in-applyan. Ganun din sa mga may pamilya at may problema sa pamilya, Lord, speak to them. You are God who is a loving God, God who forgives, God na nais niyo po na maging mapayapa ang tahanan. Kaya salamat po, Panginoon. We thank you, Jesus. Salamat po sa kabutihan mo. Katulad po ng mga pastol, bagamat sa kanilang sitwasyon ay tunay napakahirap, pero narinig nila ang good news na ito, ay patuloy, Lord God, ang kanilang kagalakan ay tunay na natamong ito at isasigaw at patuloy, Lord, na luluwalhatiin ang pangalan mo. Ganon din kami, Lord Jesus. Wala man kami mga ibang bagay, but we have you, Jesus Christ. We love you, God. We thank you. And truly, Lord God, itong Christmas na ito ay maging masaya at lalo pa namin ipapakita, Lord God, in spite of meron kami, O Diyos, mga ganito, still meron kaming joy sa aming puso, kaligtasan, at tunay na hari. Walang iba kundi ko, God. To you all be the glory, power, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah.